Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa lahat ng mga OFWs saan mang sulok ng ating mundo. Ito po muli ang inyong ka-OFW na si Pax D na nasa bansang Bahrain. At magbibigay din ako ng aking mga nasasaloob, ng aking mga iniisip, mga sentimento ko, mga insights ko, at yung mga pagsusumamo ko tungkol dito sa pagpataw o pagpapatupad na naman daw ng 3%, 3% po na kaltas sa ating mga sahod, at ito po ay mapupunta sa PhilHealth contribution natin. Para ano po? Yan yung tanong. At bakit sa mga panahong ito? Bakit kami na naman? Ang pangalawang tanong ko, ano ba ang nagawa niyo na sa aming mga OFW? Siguro may mga bagay-bagay na malilihis ako. Okay lang yun. Kasi ngayon nagsasalita ako, wala akong kodigo, ni hindi ako nagbasa, which is mali naman sana, dahil sana nag-research man lang tayo ng konti. So, ang akin lang ngayong bit-bit ay yung aking kaalaman na konting-konti. Yun ay yung pagpapatupad na daw ngayon ng 3% na babayarin aming mga OFW. Bakit po ba? Bakit na naman? Saan po yan mapupunta? Malilibre ba dyan? Yung kahit isang nabubulok naming bagang? Ano po ang pinaplano nyo para sa 3% yan? Kulang pa ba ang mga naiambag at maiaambag pa namin sa pamamagitan ng aming mga remittances dyan na pinapadala sa aming pamilya sa Pilipinas? Walang habas na pong pang-aalipin sa amin pag matuloy yan. Bakit ura-urada? Sa amin pa talaga? Hindi nyo ba alam? I'm addressing straight sa pamunuan ng PhilHealth. At kung sino po ang nakakapanood ng aking reaksyon na ito, maging isang ordinaryo kang mamamayan dyan sa Pilipinas, or isa ka ring OFW ko, na katulad ko, na patuloy na nakikipagbakbakan at nakikipaglaban dito sa ibang lugar, sa ibang bansa. At ngayon nahaharap na naman sa matinding pagsubok. Yung 3% monthly po, malaki na yan. Ni hindi nga kami makabayad regularly ng aming SSS. Ito na naman tayo. Sa mga babayarin na naman. Ang bilis nyo. Ang bilis nyo. Saan po yan mapupunta? Maitanong ko lang. Naging mahalaga ba kaming mga OFW sa inyo? Hindi nyo po ba alam kung ano kalaki ang mababawas na naman ng 3% na yan monthly sa amin? Hindi nyo ba alam ang hirap na dinadanas ng ating mga kababayan dito? Personally, naging okay naman yung aking kalagayan dito. So I'm happy.
Paano naman po yung may ibang kababayan natin na halos yung sahod nila ay hindi tinutupad? May mga nagsasahod dito na hindi tumutupad yung kanilang mga nagiging amo. Sana pagkasundo ang dapat na ganun yung sahod. Marami po dito na aabuso, overwork, walang day off. Sana naman po maging sensitive naman kayo. Huwag yung iisipin nyo lang, akala nyo ang dali maningil sa amin ng 3% yan. Kinukulang din po kami, sa totoo lang. So ito ano na to parang banat na talaga ito kung anong totoong nangyayari, kung anong totoong nararanasan namin dito sa abroad. May mga kababayan natin dito, 2-3 trabaho. Kasi hindi na makakayanan ang gastos sa Pilipinas. Yung 1,000, parang 100 lang sa Pilipinas. At sa totoong salita po, kahit ako'y nagbabakasyon dyan, talagang gumagano na lang ako. Napapailing na lang ako. Sa sobrang mahal na mga bilihin. Middle East po, ang baba pa din ng sinasahod ng mga OFW dito. At bumibili rin kami ng pagkain dito. Swerte lang kami dito na mga nasa housekeeping or nasa yung pagkain namin ay sagot ng mga amo namin. Yung mga nasa labas, ang hirap po talaga. Kahit gustuin ko magtrabaho sa labas, hindi na. Dito na lang, libre bahay, libre pagkain. So ano na namang hakbang yung mga naisipan nyo ngayon? Yung 3% yan? Yung tanong namin, saan yan mapupunta? Saan po? Bakit naman ganyan kayo kaura-urada? 3% kaagad. Manginginabang po ba kami dyan? Pag sumakit yung tiyan namin dito o anong mangyari sa amin? Magagamit ba yan namin? Kasi andito kami. Nauwi lang kami dyan 2 buwan. Pinakamataas na siguro 3 buwan. Bakasyon namin. Ulitin ko ulit yung tanong ko. Makakatulong ba yan kahit sa pagbunot lang ng mga nabubulok na bagang namin? Yung 3% na yan. Sobra po yan. At saan po mapupunta? Ilang milyon ang OFW sa buong mundo. Saan na naman mapupunta yan? Excited na kayo? Excited na naman kayo? Sobra po kayo sa 3% na yan. Kinukulang din po yung sahod namin. Kahit ako walang anak, walang asawa, kulang pa rin. Kinukulang. How much more? Sa may mga pinapaaral na anak, kolehiyo. May nirerentang bahay sa atin. Hindi pa kayo nag-iisip? Hindi nyo man lang ina-analyze muna kung anong magiging epekto dito sa amin? Uwi kaming lahat na OFW dyan. Parang hindi naman namin na-feel minsan. Ito labas ko na lahat ng mga pinagdaraanan ko bilang isang OFW. Naging mahalaga ba kami sa ating bayan? Kahit sa pagpila na lang namin dyan sa airport na babalik kami dito, may mga iba dyan, mali lang yung paglagay ng ano namin, sisitain na kagad kami. Mali-mali lang yung fill up namin dyan sa form, sisitain na kami sa loob ng airport. Kahit yung immigration officer dyan minsan, magtanong lang. Asan yung importansya namin? Nagkakagulo. Pagtingin ko pa lang sa Facebook ko, boom. Akala ko ano lang Iniisip ko baka joke lang yan, fake news lang yan. Pero ayan na.
lahat ng mga OFW, kahit yung kapamilya namin, umaaray. Umaaray po sa 3% na yan. So yung may mga iba doon, di nakaintindi, akala nila 21,000 na yung babayaran annually, 3% ng sahod. So imagine mo kung 60,000 yung sahod mo, yun na nga yung 21,000. So yung iba doon na hindi siguro nakaintindi, akala nila yun na talaga yung babayaran. Hindi po. So hindi po nakakalam. Limbawa pag 25,000 pesos yung sinasahod, kunin lang yung 3% doon at yun yung bayaran natin monthly. Tapos ito pa. Nung bumalik ako dito, hindi naman ako nagbayad. OEC lang binayaran. Ay, kumuha ko ng OEC. Libre naman siya dahil same pa rin na employer. Ang binayaran ko lang yung OWA. Sa OWA lang ako nagbayad. Higit 1,000. Pera po namin yun. Hindi po pera ng amo namin. Kung sino yung OFW dito, please naman po, pakishare itong aking reaction. Kinakausap ko po kayo ng heart to heart. At dapat po ay makarating ito sa mga kinauukulan, yung ating mga pagsusumamo bilang OFW. Hindi nyo ba alam, ang hirap na pinagdaanan namin dito. Layo kami sa aming pamilya. Dami naming iniisip. Mentally, physically drained, emotionally pa. Drained kami mga OFW. Siguro sa akin okay lang dahil parang part na din ako ng family nito. How about po sa ibang mga kapwa nating or kababayan natin? So dagdag na naman yan. Pasakit. Dagdag na naman yung stress nila buwan-buwan. Hindi po ganun kadali. Yung iniisip nyong pagpataw ng 3% kontribusyon namin sa PhilHealth. Ang layo po namin. Paano namin ma-avail yung mga serbisyo nyo dyan? Mahirap po yung pakikipagsapalaran namin dito. Yung ibang hindi makatapos ng kanilang kontrata, uuwi, walang-wala. Tapos maningil kayo, 3% ng kanilang sahod. Sarap magmura. Ano naman yung iniisip nyo? Kayo kaya dito. Sana naman lang inisip nyo naman muna. Yung mga iba nating kababayan na halos hindi naman ganun kalaki yung sahod. Kaya nga kami nag-abroad. Ang gastos dyan ngayon, ang gastusin dyan, ang mga presyo dyan ngayon, grabe na kamahal. Hindi kagaya dito na sardinas po dito, yung lata ng sardinas. Nakapromo pa yan minsan. Yung mga produkto na galing dyan, nakapromo pa minsan dito. Dyan sobrang nakamahal. So kung kami lang yung inaasahan ng mga pamilya namin, magdagdag pa kayo. Ang galing. Ang galing yun naman. Nagtrabaho po kami, hindi kami nagpaalam sa inyo magtrabaho dito para anuhin kayo, buhayin. Trabaho po kami para sa pamilya namin po. Hindi para busugin na naman yung mga bulsa ninyo. Sa totoo lang. Direct ako nang sasabihin to. Kasi hindi naman namin nafe-feel eh. Hindi naman namin nararamdaman eh. Yun nga yung sinabi ko, mabuti nga dyan sa amin, sa uwa, dyan sa Iloilo, at least. Kasi ako, napakaano talaga ng sensitive po talaga ako. Pag may mga magsasabi-sabi lang na ganito, FW na ko, mabubungangaan ko. Kasi hindi nyo alam eh, kung anong naiambag namin sa economy ng bansa natin. Mabuti naman. Diyan naman sa kumuha ako ng OEC ko, satisfied naman ako sa service dyan sa Iloilo sa akin. Pagdating ng airport, doon na ako parang hindi naging masaya. Kasi habang nakapila kami dyan kung saan kami galing, nabundok, gutom, pagod, antok, nasisigawan ka pa minsan. Diba, nagpipila tayo doon, check in ang mga bagahe natin, o check yung mga ticket natin,
visa natin. O, hindi nyo ba yan experience? Minsan masisita ka pa. Kahit lang yung malita mo dun, mali lang yung ano mo. Masisita ka pa. Pagdating dun sa immigration, hindi mo lang madinig kasi syempre namimingi ka. 24 oras kang natulog sa airport. O, mapagtaasan ka pa ng boses. Asan yung serbisyo na gusto nyong ibalik sa amin? Kasi nagpapagod po kami dito para maipadala yung aming sinasahod dyan sa Pilipinas. Na yan din yung gagamitin ng aming pamilya sa pagbili ng mga ano. O syempre, nakakatulong din yan sa ekonomiya ng buong Pilipinas. Yung pera namin pinapadala dyan buwan-buwan. So kahit medyo nalilihis na tayo, kaya lang syempre, OFW pa rin tayo. Yung mga bagay na yan, dapat pa rin na nalalaman ng taong bayan. PhilHealth, shout out. Shout out sa PhilHealth. Saan po mapupunta? 3%? Explain naman po. Mahabang explanasyon. Sana po nagjo-joke lang kayo. Yung 3% na yan, pambayad pa namin ng kuryente yan. Yung 3% na yan, pambili pa ng vitamins at ng gamot ng nanay ko yan. Dahil mag-isa lang akong kumakayod. Ako lang din naman yung inaasahan. Problemahin ko pa ba kayo? Sa PhilHealth na yan, ngayon, na 3%. Sa inyo madali lang maningil. Pero sana iniisip nyo din, saan yan nanggagaling? Pawis at dugo po namin yan. Okay lang naman, no? Kung napupunta yan at naibabalik din sa amin ng maayos, o may nakikita kami mga proyekto kayo dyan, wala eh. Lahat palpak eh. Kahit ibahin natin yung topic na. Yan nga lang sa pamimigay ngayon. Palpak na, ng tulong dahil sa panahon ito, di ba? May pinamimigay diyang pera. So ayoko na sanang dumagdag doon sa mga ganyang usapin or ano. Bakit po nung hinahanap yung mga voters noon na ano, alam nyo, kahit yung iba nga patay, binubuhay pa. During ng kampanya. Ngayon bakit kulang-kulang yung mga bilang ng pamilya na dapat bigyan ng tulong. So ibang topic na naman yun. So ibig sabihin, marami pa rin palpak sa ating sistema. Kaya kami po ay sawang-sawa na sa ganung kapalpakan. Kasi kahit ako mangmang, pero dahil nakarating na ako dito sa ibang bansa, ang dali pong magkumpara. Ang dali pong maramdaman ang pagkakaiba ng pamamahala, ng flow ng sistema, kung baga. Ang dami pong palpak. Pero, pikit bulag namin yung nilulunok na lang namin, or pikit bulag namin shrug off na lang, parang ganun, di ba? Kasi, yung sa amin lang naman po, magtrabaho para sa pamilya namin. Wala na kaming oras itong makipag-anuhan pa, kung anong yung kamalian, kung ano yung mga kapalpakan. Kasi lahat slow motion, yung mga pagtulong. Yung sistema, hindi ganun kadali. Yung action, hindi ganun ka, alam mo yun. Kaya kaming mga OFW nagpapasalamat dahil nakarating kami sa ibang bansa at natutunan namin yung mga bagay na naging bukas yung isip namin na ito pala yung dito. Sana sa Pilipinas ganito din. Kaya po ang bilis ng pagunlad ng kanilang bansa. Tayo po paurong. Saan yung pera, doon na lang. Kakahiya po. Kung saan yung tiba-tiba, doon tayo. Mabash man ako sa aking sentimento ko ito eh. Nararamdaman ko ito eh. Na-experience ko ito eh. Naranasan ko ito eh.
Kaya nababahala ako at nahahabag yung aking kalooban sa mga kapwa ko OFW. Ang daming nagsisend sa akin na ganito, ganyan, may mga petition pa, hindi ko ngayon nabuksan pa. Hindi ko pa nga, yung iba, talagang pinupush akong gumawa ka ng reaction mo. Ito na nga, gumawa tayo ng reaction. Ayaw ko talaga. Hindi ako payag. Sa 3%. Hindi. Kasi, ayaw kong mauwi. Ayaw kong mauwi sa wala yung aming pinaghirapan. Naawa ko sa sarili ko. Naawa ko sa kapwa ko OFW. Yung aming laban dito, hindi ganun kadali. Tapos ganyan pa. Parang pilit nyo kaming, di ko alam kung anong sabihin ko, sinisipsip yung dugo namin. Kulang pa ba yung mga naiambag namin dyan? Sa pamilya ko, ilan kaming OFW. So halos lahat ng masahod namin na ipapadala dyan. So hindi naman yun sinisave lang. Isang araw, ubos yun, naubos talaga yun. Ibig sabihin ng pera namin, hindi naman nakatago. Lahat yun, naibili ng mga produkto, binabayad sa ganyan, ganito. So yung endpoint din nun, pera na ng bayan. Diba? Kasi yung binibili namin, may mga tax na yun eh. O saan napupunta yun, diba? Binibili namin mga service, binibili namin mga produkto. O may VAT yun, diba? Ganun lang kadali. Para sa akin mag-analyze na kaming mga OFW ang nagpapaikot. Malaki ang naging ambag namin para sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Tapos ngayon, ututan nyo kami ng 3% buwan-buwan at kung hindi kami makabayad, yun daw yung hindi daw kami bigyan ng OEC. Bakit nyo naman sinama yung OEC doon sa PhilHealth? Malayong-malayo po yung PhilHealth kaysa OEC. Anong kinalaman ng PhilHealth sa aming OEC? Hindi ko mag-gets. Kung ibabayad namin dyan sa PhilHealth na yung 3% na yan, idagdag na lang namin sa aming SSS po buwan-buwan. Para at least pagtanda namin o pag retiro namin, meron naman kami. Ay nako, hindi ko na talaga alam kung ano pang iba kong sasabihin. Ayaw ko talaga. Tutol po ako. Hindi po ako sang-ayon sa 3% na yan. Kaya sa lahat ng kapwa ko OFW, kung marinig niyo po ako, kung mapanood niyo po ako, yung aking reaksyon na ito, tulong-tulong po tayo. Kapit bisig po mga kapwa ko OFW. Di po tayo papayag dito sa sinasabing yung 3% ng monthly nating sahod ay mapupunta sa PhilHealth. Wag po. O ayan po, yung ating tanghalian ngayon. Kanin at dilis. Yan po ang pagpapatunay na kami po sa abroad ay hindi nakaham. Hindi po nag-uulam ng spam. Dilis pa rin po, ayan o, piniritong dilis. Kasi nga nagtitipid. So, akala nyo buhay abroad, buhay hayahay, buhay masarap. Hindi po. Kung gaano kami katipid dyan, mas doble, mas triple ang tipid namin dito. Hindi na kami nakakabili ng mga gusto naming bilhin para sa sarili namin. Kasi tinitingnan pa lang namin yung mga bagay-bagay dito, yung utak namin tumatakbo na magkano ito sa peso, magkano ito sa peso. Kahit gustong-gusto po namin bumili. Kasi lagi naming iniisip at inuuna yung pangangailangan ng aming kapamilya.
So ang dami pong dapat nating pagtuunan ng pansin or bigyan ng solusyon diyan sa Pilipinas. Kagaya po ng yung mga pasahod diyan na masyadong mababa sa ating mga kababayan na nag-overwork. Ang daming mga bagay diyan, na mga problema diyan na hindi pa nabibigyan ng solusyon. Bakit di po yun dapat nating unahin? Huwag yung ito ngayon. Huwag yung kami na nananahimik dito, na nagtatrabaho ng maayos para makatulong sa ating inang bayan. So inabot na tayo ng dilim. Kanina pa ako at hindi pa tayo matapos-tapos. So ito na lang sasabihin ko. Salamat sa panunood ng aking reaction video na ito. At nawa po ay naiintindihan nyo yung aking paninindigan. At sa mga kababayan natin sa buong mundo na katulad ko isang OFW, mapa land-based man po or mapa sea-based man po, ay kapit-bisig po tayong maninindigan sa ating pagtutol sa 3% na kaltas sa ating sahod buwan-buwan. Sa muli, ito si Pax D sa bansang Bahrain. Ingat po kayong lahat at God bless po.